The California Dream Act was signed by Governor Jerry Brown. What does it mean for students illegally staying here in the U.S.? Plus, speaking of students, meet another one of the 10 outstanding Filipino-American senior students in Greater Los Angeles. Be informed and be inspired as Kababayan LA starts right now. Bagong salta dito sa Amerika, I know I had this problem, or I had this at least dilemma to think about when I was new here in the US, to buy or to lease a car. Dahil po sa Pilipinas, wala po tayong leasing. It's always buying. So here, you have an option to lease a car. What does it mean? What are the advantages? We have that for you also today on the show. Pero bago ang lahat, alamin po natin ang mga balita. Pinoy na Pinoy. Yes. Weekend Balita. Ronnie Ligo, Editor-in-Chief of Midweek and Weekend Balita. Mukhang hindi magandang balita na nanggagaling sa Pilipinas. Marami na naman tayong mga kababayan ang nahihirapan. Sanhi na rin ng pagtama sa atin ang bagyong si Waning. What is the latest? Of course, General, alam naman natin, perinya lang ating mga bagyo sa ating bayan, At ito na nga nangyari, si Typhoon Waning ay nagdulot ng kamatayan na naman. 25 at least ang patay, 31 others are still missing. And of course, it's rainy season in the Philippines. At alam naman natin, pag monsoon season, maraming mga typhoons, maraming mga bagyo. Bakit parang hindi napapaghandaan? Taon-taon na lang, ganyan ang nangyayari. Tama yan, Actually, si Presidente Noynoy Aquino mismo nagsabi, despite warning sa mga areas na hindi dapat tirahan ng mga taong bayan sa atin, ay nagpupunta pa rin doon ang mga taong bayan, nagtatayo ng kanilang mga tahanan. Alam mo naman kasi ang iba sa atin, because of their livelihood is situated in those places, kahit na pagkahirap-hirap at delikado na nga ang sinasabi ng presidente natin, pumupunta pa rin sila, doon sila tumitira, at ito ang naging sanhi, na aago sila, may mga landslide sa mga areas na yan, at ito na nga, may mga patay na naman dito sa bagyong Waning na ito. Okay, and it's not as bad as Ondoy, thank God for that. Although this time, katulad ng Ondoy, na pinsala din ang Metro Manila. Pero the hardest hit places are the ones in the Bicol region, correct? Oo, Albay and Camarines Sur are actually under water, At ito na nga, may isa tayong report, yung mismong nanay ng Albay Governor na si Joey Salcedo, yung nanay niya si Cielo Adelina Sarte Salceda, 88 years old, ay namatay because she sleep. Anong nangyari, brown out, blackout, walang ilaw sa kanila. It was 1 a.m., kapunta siya sa banyo, at nadula siya, tumama ang kanyang ulo sa hagdanan, and she died at 6 a.m. At nakikiramay po kami sa governor na iyan. Also, at the same time, I'm hearing that he can't even grieve the loss of his mom kasi napakarami niyang trabaho dahil marami ring mga kababayan doon ang buhay pa pero kailangan ng tulong because of what Waning has done. Has the typhoon left the country? Oo, and you're talking about more than 640,000 people ang nasa evacuation centers, at nabanggit na po natin yung mga, kasi ang problema po diyan sa mga flooded areas, hindi po madaanan ng mga rescue teams natin. So impossible po yung mga roads. Lalo tayong nahihirapan, lalo yung mga kababayan natin na naapektado ng baha at mga landslides, na mabigyan sila ng tamang rescue dito sa mga lugar na ito. Alright, still in the Philippines, hinikayat naman ng Malacanang na magbayad ng tamang buwis ang mga mamamayan. Ronnie, what can you tell us about this? Oo, kasi alam mo, maalala ko nung nandun pa ako nagtatrabaho, although ang aming opisina ipiprepare nila ang aming tax returns, pupunta lang kami sa mga lugar na parang i-file yun. Hindi namin talaga alam kung tama yung aming buwis na binabayaran. At alam naman natin sa ating bayan, like recently, ang BIR, Bureau of Internal Revenue, marami po dyan ang mga nangyayaring corruption, at in fact, marami po mga opisyales na ngayon ay humaharap ng kaso kasi nga maraming kalokohan ang ginagawa dyan. Imbis na nagbabayad ng tama, especially yung mga mayayaman, hindi tama ang binabayaran sa buwis sa ating bayan. So this becomes a catch-22 because I've heard this before. Maraming mga tao sa Pilipinas na ayaw naman magbayad ng tamang buwis dahil hindi naman daw nila nararamdaman kung saan napupunta yung buwis nila. Yung iba naman sinasabi wala namang mapanggawa ng mga infrastructures at mga projects dahil wala ring pondo, dahil hindi naman nga daw nagbabayad ng tamang buwis ang ating mga mamamayan. So which is correct, Ronnie?
Oo, no. Actually, ang programa ni Presidente Noynoy Aquino, if it's going to be less corruption or eliminate corruption entirely, magaganda ang ating koleksyon, hindi lang si BIR, pati sa Bureau of Customs. May tinatawag din mga technical smuggling. Pagka may mga technical smuggling o talagang outright smuggling, yan din po ay mga buwis din po yan, duties and fees. Kung ito po ay talagang i-eliminate natin, magaganda po ang ating koleksyon at marami pong programa ang mapapakinabangan ng ating mga kababayan. I suppose we have to end on that positive note. Meanwhile, taxes and monies, yan din po ang pag-uusapan natin sa susunod na segment ng Kababayan LA. Ronnie, I'm not going to say goodbye to you yet because you're going to be staying with us talking about default. Ano po ba ang mangyayari kung mag-default ang American economy? We're going to be facing some big problems and we're going to be breaking that down for you when we return on Kababayan LA. Don't go away.